So, eto na mga sangkay, nagsalita na po ang isa sa mga opisyal ng ating bansa kaugnay po sa sinasabing kumakalat na karamdaman doon po sa bansang China. Nakahalintulad po ito nung nangyari yung pandemya nakaraang 2019, 2020 at sa mga nakaraang taon pa mga sangkay. At medyo marami po ang nagugulat ngayon sa mga update tungkol po dito. At ito po ay ating pag-usapan ngayon. So hello, what's up mga sangka? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po sa inyo na nanonood ngayon. Again, Happy New Year everyone. At ito nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong malaking balita ngayon. Actually, pandaigdigang balita ito ngayon mga sangkay. Subalit pinag-uusapan po dito sa Pilipinas. Dahil nga po marami po ang kinakabahan mga sangkay tungkol po dito sa sinasabing kumakalat na naman na panibagong karamdaman from China. At nasa epidemic stage daw po ito ngayon mga sangkay doon sa China ngayon. Pag-usapan po natin yan, pero bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.39 million subscribers na at ilang oras o ilang tulog na lang mula ngayon, tayo na po ay makakarating sa 1.4 million subscribers. Parami po tayo ng parami. Sa lahat ng mga hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Sa lahat po ng mga Solid Sangkay, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Okay, guys. Ito nga po yung balita ngayon, mga sangkay. Isa pong opisyal na ng ating gobyerno ang nagsalita na ngayon. At nananawagan po dahil nga po dito sa sinasabing outbreak na bagamat hindi pa po, sinasabi po nila na hindi pa daw po ito nakukumpirma. Pero sa international media kasi, okay? Sa international media, putok na putok po ang balitang ito mga sangkay. Hindi na po natin maitatago ito sapagkat marami po sa mga media galing po sa labas ng Pilipinas ang nagbabalita tungkol po dito sa nangyayari nga po doon sa China. Iwan ba, ano bang nangyayari sa China? Bakit? Eto na naman, galing na naman po sa kanila, mga sangkay, no? Ayon po dito kay Senator Francis Tolentino. Siya po ay nananawagan sa Department of Health or DOH na paigtingin ang hakbang sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga Pilipino hinggil sa umano'y HMPV outbreak doon po sa China. Yeah, tama yun, mga sangkay. Dahil alam nyo, ang naging error po noong panahon ni Tatay Digong, nung time po ni former President Duterte, hindi po tayo kaagad nakapag-sara ng pintuan galing sa China. Diba? Kaya ang nangyari mga sangkay, may nakapasok dito sa Pilipinas. Isa lang po muna yun eh. Nag-umpisa sa isa hanggang sa dumami ng dumami. Dahil po sa kakulangan ng, I don't know kung tama ba yung term na kakulangan ng aksyon o sistema nung panahong yon mga sangkay, yun yung time na si Duque ang namumuno po sa Department of Health. Time po ni Tatay Digong ito. No, so ngayon, mga sangkay, tama po itong panawagan ni Senator Tolentino na paigtingin ang akbang sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Yung mga impormasyon na hindi naman kailangan, no, kumbaga hindi iparating na dapat magpanik ang mga Pilipino. Kumbaga, ilahad lang, wag po natin itago. Kasi the more na itatago po natin yan, naku po, baka mangyari dyan, pumutok na lang bigla, may nakapasok na pala sa Pilipinas, di ba? So, ayon mo dito mga sangkay, kasunod ito ng pagkalat ng ilang social media post. Hindi lang po ito social media post. Actually, mga sangkay, ito, ipakita ko sa inyo. Hanap tayo ng mga balita tungkol dyan. Para maintindihan po natin.
Pakita natin to HMPV. So marami pong balita tungkol dyan. Ito yon mga sangkay, hindi po ito, ano lang, balita na walang katuturan o parang fake news. Totoo po yan. Ayan po, oh. Ayan, mula sa iba't ibang mga balitaan sa international. Ayan po, oh. Sobrang dami po niyan mga sangkay. Ito, India Today. Ano ba? India Today, yan, sila nagbabalita. Tungkol dyan. Times Now. Ito, mga sangkay. The Economic Times. China hiding new epidemic. Yun yung tanong, mga sangkay. Nagtatago daw ba ang China ng panibagong epidemya dun sa kanilang bansa? Ano, ang dami po niyan. First post. So, ang daming international media na sisiwalat yan, mga sangkay ngayon. Hindi na po talaga ito maitatanggi. Hindi na po ito maitatago ngayon. Kasi maging ang international media, nagbabalita tungkol po dito sa mga impormasyon tungkol po dyan, mga sangkay. So, ngayon, balikan po natin itong sinabi po ni Francis Tolentino. Git ni Tolentino, habang wala pang opisyal na abiso mula sa World Health Organization hinggil sa karamdamang ito, dapat paigtingin ng Health Department ang kanilang public information campaign at ikonsidera ang pagbalangkas ng mga plano para maiwasan ang anumang posibilidad ng pagkakaroon ng outbreak sa bansa. O, ayan, mga sangkay, ha? Yan po dapat ang ginagawa ng DOH. Diba? Hindi po yung ng magtatago, hindi nga po mapipigilan ng paglaganap ng impormasyon yan. Kahit pa po sabihin ng China na fake news yan, kasi sinasabi po ng China fake news, pero ang dami pong lumalabas sa balita, mga sangkay, no? Sobrang dami po niya na balita tungkol dyan. Hindi po natin maitatanggi yan, eh. Mga international media, naglalabas po, mga sangkay, na mga impormasyon tungkol dyan. O, diba? Ano ang gagawin ng DOH? Sabi dito, pinabulaanan, kamakailan ng DOH ang umano'y outbreak dahil wala pang verifikasyon mula mismo sa Chinese health officials o WHO hinggil dito. Let's say, wala pang verification or verifikasyon mula po sa WHO. Ang tanong dito, ano ba ang plano ng DOH? Diba? Ano ba ang plano nila? Just in case, puputok yan dito sa Pilipinas. Ano, gagayahin na naman natin nung panahon ni former President Duterte? Nabigla na lamang pong may nakapasok dito, wala pong ginawang aksyon para po pigilan ang pagpasok, mga sangkay. Sabi po ni Tolentino, dapat laging nangunguna ang DOH pagdating sa mga isyong may kinalaman sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Ito'y para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon na kung minsan ay mas masahol pa sa isang tunay na outbreak. Ilabas nila yung totoong impormasyon. Diba? Yun lang naman yun, mga sangkay. Sabi nang nag-comment dito, hintayin muna matapos ang eleksyon sa kakikilos ng DOH. Saka dapat ibalik ang pondo ng PhilHealth. Kawawa naman yung mahihirap pag nagkaroon na naman ng ganyan. Sa bansang mas inuuna ng gobyerno ang kikitain, sabi naman ng isa ng comment. Dahil sa nakaraang administrasyon sa paghawak ng tiwaling DOH, naging pabaya na lang ang mga DOH heads. Puro pamimera na lang ang alam, sabi po ni El Bravo Bustamante. Naku, sana naman hindi po makapasok ito sa Pilipinas, mga sangkay, dahil totoo po na may outbreak po talaga ngayon doon sa China. Di na po maitatanggi yan, yan po yung realidad. Ngayon, ang tinatanggi po ng China, hindi daw po ito epidemic. Yun yung kanilang itinatanggi. Pero ang hindi nila maitatanggi, mga sangkay, kung makalat po ito sa China, may outbreak po talaga. No? So, well, yan po yung abangan po natin sa mga susunod na update. Mga sangkay, ano ba ang inyong opinion tungkol po dito? Sa tingin nyo ba, dapat na rin po talaga maghanda itong
Pilipinas, yung DOH, dapat ba nating kalampagin? Kung ano ang kanilang plano mga sangkay bago pa po ito magpang-abot sa Pilipinas? I-comment nyo po sa ibaba ng mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.